Na-experience nyo na bang masiraan o kaya ay matirikan ng sasakyan habang kayo ay nasa daan? Panic mode for sure ang karamihan sa mga nakaranas ng ganyan. Pero that's the last thing you should do. Kaya po ngayong umaga, sagot namin kayo. Usapang road emergencies po tayo at kung ano ang dapat natin gawin kapag ito po ay nangyari. May kasama po tayong bisitang Chief Training and Response Officer, si Cap Jobert Tolentino Jr. Welcome back po! Thank you po, Miss Pia. Bati po muna kayo sa ating mga kada. Mga kada, maligayang araw at marami tayong matututunan ngayon. Oo, at napakamahalaga ng dapat natin matutunan ngayong araw. Ano po ba, Cap, yung mga most common road emergencies? So, most common natin yung flat tire, overheating, yung problema sa tawag dito sa transmission, yung biglang nag-stop. Pag automatic, ganun? Pwedeng automatic, pwede rin yung manual. Stick shift, yeah. Oo. Minsan, patay yung baterya o na-diskarga, di ba? At higit sa lahat, ang pinaka-scary dito, yung brake failure. Yes. Kaya dapat po talaga isa-isahin natin. Ano po ba dapat ang unang gawin kapag nagkaroon tayo ng road emergency? Okay, so una, pag may naramdaman kayo na kakaiba doon sa sakyan natin na medyo hindi natin kayang i-control, mag-hazard ka agad tayo para makikita nung mga sumusunod sa atin na baka may problema tayo. Then, as much as possible, i-try natin na makatabi. Itabi. Yes. Opo. Or malagay sa gasoline station. Okay. Paano po kung wala tayong ganung kakayahan? Halimbawa, bigla na lang pumutok yung tire, ganon. So, or bigla nang wala na tayong control. We're in the middle of the road. Ayun, so bigla tayong tumigil, no? So, ang gagawin lang natin, kung hindi na natin kaya itabi, is stop again yung hazard natin. Yes. Then, since tumigil na, buksan natin yung likod, no? Yung natin sa likod. Yung para makita yung trunk sa likod para makita ng mga sign yun kasi sa mga motorists na itong vehicle na to ay may problem. Then, kung meron tayong makakatulong para maitabi natin yung sasakyan, tawag tayo ng tulong. Kung wala naman, yung natin, yung seat belt, no, lagay mo sa neutral. Then, yung seat belt mo, pwede mo sa side mo para control yung isang kamay mo makakahawak sa manibela. Then, you can push. You can push your car. While you're inside? No, bubuksan mo yung door. Di ba naka-seatbelt po? Yung seatbelt, pwede mo hilahin para ilagay mo sa body mo. Okay. That's long enough para malagay mo sa body mo. Okay. Then, you can push your car. Uy, I've never seen that happen. Yeah, may mga So, isi-seatbelt nyo po yung sarili, tapos lalabas kayo ng sasakyan. Nandun ka sa gilid, di ba? Bukas yung door. Oo. So, and then you can... Yes. Wow! And then put it on neutral. Gagalaw po yun kahit ano? Yes, matutulak mo. Automatic po? Oo. Sa automatic kung neutral, yung nanu-neutral siya. Oo. Yeah. And then it will... You can push it. Wow. Yeah. So that's what you can do pala. Kung ikaw lang talaga mag-isa. Oo. Doon sa mga pagkakataon naman, sir, or Cap Jobert, na halimbawa tayo ay namatayan ng baterya. Dati po kasi binibigyan talaga ako ng jumper cable ng tatay ko just in case I will need it. Kasi wala pong mga cellphone at that time. Oo. Kahit ngayon, importante pa rin na may dala kang jumper cable. Para kasi minsan may gustong tumulong sa'yo. Yes. Kaya lang, paano? Baka makuryente tayo. Hindi po so, yung jumper cable... How does it work ba? Hindi ko na alam eh. Dapat, tawag ito, yung negative mo, positive, negative, tapos negative lang yung nandun sa sa battery mo. Positive. Then yung negative tawag ito, naka-ground. So, any metal. Huwag parehong ilagay? Oo. Aha. Pero better kung have a mechanic do it for you. Kasi baka magkamali ka. Masisira lalo yung ano mo, yung battery Pero, mo.
Ideally, paano pong gagawin? Dalawa yung jumper cables. You Yeah. put negative to the negative of the other car. Hindi, pareho. Positive, negative dun sa working battery. So you put Tapos yung negative to sa'yo- negative, positive to positive. Yes. Ano pa yung sinasabi niyong ground? Yung sa'yo, di ba, kasi apat yun. So, doon sa working car, kakabit mo yung dalawa. That's positive, negative. Yung sa'yo, positive lang, tapos ground. Okay. Yeah. Okay. Paano po dun sa mga, nag-overheat? Yan. So, pag nag-overheat, Ang nakikita ko, oo, no? Wag don't agad open the radiator for sure. open the Pop the hood. the hood, And then- pero don't open the radiator immediately kasi magbubuo Magsuspew yun, out no? yun, oo. So tapos delikado yun kasi masyado mainit yun. Correct. No, so marami nang na-aksidente doon na napasos, nalapnos Don't sila. do it. So don't do that. No? What can we do? Palamigin mo muna. Okay. So- Hindi po lalagyan ng tubig. Nakikita Pwede ko naman. nilalagyan nila ng Yun nga, water. pagka palalamigin mo ng konti. Okay. So, turn off the engine, tapos palamigin mo muna ng konti yung radiator. Tapos, dahan-dahan mo bubuksan. Yun. And then, you put water? Yeah, you put water ulit. Yung coolant. With coolant. With coolant. If they can If get they- hold of coolant. Pero kung hindi, pero kung pwede wala, ng tubig. head water muna ulit. Ayun. Okay. Ito po talagang napaka-importante. Ang dami ko nakikita sa Instagram kung paano i-control ang isang kotse kapag ito ay nawala ng brake. Yeah. What is your take on this, Captain? So, ang the best is make a steady hold dun sa manibela. Then yung wag ka na handbrake. Yung handbrake. Use the handbrake. Yes, Kasi use the ito yung handbrake. sinasabi natin, kung yung brakes dun sa hindi na nag-work. ng pedal, hindi na Yeah. nag-work. But the handbrake, you can still You use. can still, yes, you can still use that. Ang sabi nila, unti-unti daw. Up, down, Up, down. Up, down, Oo. yeah. Kasi kung hindi, baka mag-spin out. Wag din, no? Mag-spin out yung kasi, kotse. yes, bigla kang, So, biglang dapat talaga mawala sa unti-unti. control. Nag-work pala yun? Yeah, Ayun, nag-work nakita ko yan. yun Up, sa down, up, Instagram. down. Yeah. So, yun yung best Nice solution for Oo. uncontrolled brake. Ayun. Paano po kung ang emergency ay nangyari po sa highway or expressway? Yeah. Kung saan natutulin ng mga sasakyan? So yun, no, sa NLEX natin, tsaka sa SLEX natin. No? Opo. So, as much as possible, yun nga, signal ka kaagad na meron kang emergency. Then, pag nakita naman nila yan, mag-slow down sila. Then have somebody, ang problema daw, wala kang matawag na, kasi as much as possible, dapat maitabi natin. Correct. No? So, kasi mas delikado yon na nandun tayo sa busy highway. No? So, pag nakita naman nila na may problema yung sakyan mo, again, pagkababa mo, buksan mo agad yung trunk mo. No? Tapos, dahan-dahan, ilagay natin sa shoulder, at least. No? Kung may lay-by, mas better. Yan. Then, What are the emergency numbers to call? Cap Joker, sa SLEX and NLEX natin, mayroong mga emergency numbers dyan na makikita naman natin. Ngayon, kung sa iba, you can call 911. Pwede namang 911 for all, Yeah, no? for all naman yan. Oo. Pero kung meron kang yung towing service, Ayun na nga. kung member ka ng towing service, you can Yes. call your towing service. Correct. Kailan ba tayo dapat kumuha ng towing service, Cap Jobber? Pag hindi natin kayang paandarin yung sakyan natin within the next 5 minutes, no? Hindi natin alam yung solution. And if you're... Pero medyo mahal kasi pag towing service, no? So as much as magkano ba ang charge? Naku, ngayon? medyo mahal na. Siguro nag-start ng 2,000 to 6,000. Depende kung ano yung sakyan mo at saka gaano kalayo. Oo. So pag ganun, much better kung may kilala ka na mechanic or somebody na makakahilan ng sasakyan mo. Sa'yo. Oo. So, 6,000 for a certain distance lang yon. Yes, And no. then additional kilometers, may Pag extra sumobra charge dun sa pa. nila, yes. Oo. No, Alam mo, kaya- nangyari po yan sa kapatid ko before. Just recently, nagpunta sila ng Baguio. Mahilig kasi sila mag-travel ng gabi para walang traffic. Oo. And for some reason, sa NLEX po, merong
gulong ng 18-wheeler sa gitna ng daan. Eh di ba meron mga portions ng NLEX na saksakan ng dilim. Hindi niya nakita, it went under his Na-drag car. niya. Buti na lamang at hindi niya nagulungan and he didn't lose control of the car. Dahil Yes. kasama pa niya yung mommy at daddy ko. Tapos asawa niya, apat lang sila in the middle of the night. Pero nasira ang kanyang chassis. Sa kabutihan pa, buti na lang. Umandar pa. Hindi, naitabi po niya. Yun, itabi niya. Tapos tumawag na siya sa asawa ko para ito yung coach. So, yun, no? So, yun. Kung may makakatulong ka agad sa atin, at least makaka-menos tayo. Tama, opo. Bago pa mangyari to sa ating mga kada, Cap Jobert, sabihin nyo na po sa kanila, ano ba ang mga dapat nilang gawin para maiwasan Yan, no? So, masiraan sa sasakyan. Lalo na Tama. ganyan, ako, in the middle of the night. So, laging prevention is better always, no? So, again, tandaan natin yung blow bagets, no? Yes. Bago natin paandarin kasi hindi excuse yung hindi ko alam na may sira pala, no? So, dapat bago tayo umalis sa bahay, bago natin paandarin yung paandarin na natin yung sakyan natin, always check your blow bagets. Ano yung blow bagets? Your brakes, lights, oil, water, B, bagets. battery, A po. air, gas, T is, engine, tire, and yourself. ayun, tire, engine, yourselves. Yes. Pag inaantok, wag na pong i-push. Yes. Kapag saksakan na ng pagod. Tapos always maintain your car din, no? Lagi ka mag-PPMS. Oo. No, para Preventive maintenance. Yes, preventive maintenance para alam mo kung pag may naramdaman ka sa sasakyan mo, pa-check mo na agad para maiwasan natin yung na-install tayo o nasisiraan tayo sa kalsada. Tama po. Hanggang ngayon pa ba po, ang mga kotse, every 5,000 pa rin ang Yes. PMS? Yes, yung PMS natin. Ito yung PMS. Every 5,000 kilometers. Every 5,000 kilometers. Kaya wag niyo po yan kaliligtaan, Yes, opo. mga kada. At ano po yung mga basic tools na kailangan nandun sa kotse nila? Yan, so Dati meron pa tayong mga early warning signs, di ba? Yun. Pagkatabi po natin, nakaangat na yung hood natin at yung trunk natin. Tapos lalagyan din natin 5 meters after the vehicle. Lalagyan nyo rin ng early warning sign. So, dalawa yan. So, another 5. So, 5 and 5. Para yung incoming vehicles, makikita nila na nakatigil ka. Pero karamihan kasi sa ating mga kada, wala ng early warning signs. Ang nakikita ko mga sanga-sanga, dahon-dahon. Oo, no? Kaya dapat sa sasakyan natin, merong nandun talaga yung early warning signs natin. Tsaka lahat ng mga kakailanganin natin. Correct. Because the worst that could happen is mabangga pa kayo. Yes, no? Isa pang Nasiraan ka na, nabangga ka pa ulit. Oh my God. Yes, no? Maraming So, very salamat, important Coach Robert. yan. Opo. And for any other concerns of Arcadas, ano pa po ba ang ginagawa ng inyong grupo? Sa ngayon, we are celebrating the 80th anniversary of the United Nations. Okay. So, we are launching actually yung training program for different schools. Yung Hunters, NSTP, NSRC, wherein we are continuing the legacy of our Hunters guerrillas. Okay. No? So ngayon itutuloy natin with the NSTP program. Okay. So Anong ituturo nyo dyan? tinuturo po natin yung disaster preparedness, disaster response, disaster survival. Yan. Nice. Yan. So para po maging mobilizable yung ating National Service Reserve Corps. Ayun. Yeah. Paano po sila dyan? So, Magsa-sign up? Bukas po meron tayong celebration ng UN Charter. So you can join po dun sa ating you can look up po yung natin, yung Darin Philippines. Nandun po yung link. It's a Zoom lang yon. Marami tayong matututunan doon. Pati po yung cyber
cyber programs natin. So how to protect your cellphone, how to protect your datas. Yeah. Oy. So yun So po yung again, mga- what is the, ano po? Is this a website? Yes po, you can look up sa Facebook po yung Derin Philippines. Nandun po yung Nandyan ba? yung Ano launching pong spell tomorrow. mo? DERIN Philippines. DEIRN. DERIN Okay. Philippines. Alright, thank you very much. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.